Recording vlog entry number 2. Hello, this is Fred again and welcome back to my channel. So, nag-start na akong mag-record ng mga videos. Hindi ko nasabi to last time pero gusto ko kasing i-document yung journey ko and yung experiences ko. And meron kasi akong gustong isulat na book. So, para makatulong or magkaroon ako ng mga ideas na may susulat doon sa book na yun, nire-record ko na ito yung kasama doon. So actually, even before itong pag-upload ko sa YouTube, nagre-record na rin ako ng mga videos personal sa akin lang. So, secret lang. Parang ganun din for that purpose din na makapag-record lang, document kung ano yung nangyari, update para matrack ko rin yung progress, ganun. So, ito, ginawa ko lang siyang public, sinishare ko na. So, ayan. So, ito nga yung vlog entry number 2 and katatapos ko lang ng work from home. Nandito tayo ngayon. So, nakikita nyo pala sa harap nyo ay mga libro kasi ayan, and tsaka maingay. So, kasi live recording nga to. So, ayan, dito tayo ngayon sa isang room sa aming bahay. Balak namin dito is gawin siyang library, office, yun. So, kaya nakikita nyo dyan sa harap nyo is yung mga books. So, tulad nga nung na-share ko dun sa last video, yung books, yung habit of reading books, ang isa sa mga malaking nakatulong sa akin personally. And ina-encourage ko rin kayo kung hindi pa kayo nakakapag kung wala pa yung habit na yun sa inyo is maganda siyang mabuild. Kasi malaki talaga ang naitutulong niya pag na-apply natin yung mga lessons na nakukuha natin from books. Okay? So, actually matagal ko na tong gustong i-share even nung bago pa kami lumipat. Kasi nung nagliligpit kami ng mga gamit, sabi ko, i-record ko kaya yung mga books since rin naman, kumbaga, ililigpit siya, ganun. Sabi ko, i-share ko kaya yung mga books na nabasa ko and yung mga lessons na natutunan ko and yung mga books na malaki yung naging impact sa akin. So, ngayon ko na lang gagawin. Nung paglipat namin, gusto ko rin siyang gawin. Pero, ayun nga, nalipasan na ng panahon kasi maraming mga ginawa. Yan, maraming inayos. Naging busy sa kung iba't ibang bagay. So, ito, gagawin ko na siya this time. So, ayun nga, i-share ko lang sa inyo yung ilan sa mga books na malaki yung naging impact sa akin and up to now, ina-apply ko yung mga lessons na natutunan ko. So, ito yung mga physical books pero marami pa akong mga e-books din. Kasi yung ibang mga books na gusto kong basahin, walang physical copies dito available sa Pilipinas. Pero yung iba, kung meron, lalo na yung talagang lalo na kung kilala ko yung author and maganda talaga yung topic, gusto ko, yun, kumukuha talaga ako ng physical copies. So meron dito mga brand new, meron din mga yung galing sa mga, ano bang tawag doon? Mga thrift bookstores, yung mga second hand, yun. So, yun. So, yan. Itong divider na to, galing pa to dun sa, mas matanda pa to sa akin. So, galing pa to dun sa pinakauna naming tinirhan sa Kalamba. And hanggang ngayon, buhay pa siya. So, ayan. So, ito yung ilan sa mga books. I-share ko lang. Actually, inayos ko to dati, pero
nabago yung arrangement kasi ginalaw ulit ni mama yung arrangement niya. So, ayan. Pero okay lang kasi alam ko naman kung alin dito kung ano yung mga books and yung mga categories nila. So, tingnan na lang natin. So, ito yung nasa top shelf. Simulan siguro natin dun sa book. No, yung talagang nagsimula lahat. No, so ito yung book na yon, yung Heal Thyself. Yan. So ito, nakuha ko siya sa book sale, I think, yung store na yon sa may doon pa yon sa Novaliches, doon sa QC, sa pinanggalingan namin. So, ayun nga, hindi naman talaga ito yung hinahanap kong libro, Heal Thyself. Naghahanap ako noon, that time, ng recipe book for juicing or smoothies kasi nagkaroon nga kami ng business noon. Yun yung isang ginawa ko. So, actually, ito yung book na yon. Yan, yung Smoothies Bible. So, kinuha ko rin siya. Pero nung magbabayad na ako sa counter, nakita ko tong book na to. Medyo naantig nakuha yung attention ko. Kasi nga, that time, talagang may pinagdadaanan dito ko noon kasi kawawala lang ni Papa. Ayan. So, nagkasakit si Papa noon and pumanaw rin siya same year. So, grieving ako that time. So, ako mismo, ayan, kailangan ko mag-heal. No? So, dito nagsimula yung lahat sa book na yon, yung Heal Thyself. So, after that, ayun na, nagsanga-sanga na siya. From that book, nakilala ko yung favorite kong poet na si Rumi. Ayan siya. So, dito pala, kaya ito yung book na nagpabago ng buhay ko kasi marami akong natutunan dito, no, yung like yung mindfulness, no, siya, spiritual practice siya. Pag-usapan natin next time. Pero it's all about being present in the moment. Napakalaki ng impact niya sa iba't ibang aspect ng buhay. No? So, mindful. Parang kumbaga, nagiging present ka in the moment. So, yan yung isa sa mga wisdom na tinuturo sa atin ng mga spiritual teachers, mga masters. No? So, dito ko yun natutunan. And then, yun nga, madalas kasing yung author nito, na si Saki Santorelli, madalas siyang mag-share ng mga quotes, no, na galing kay Rumi, mga poetic quotes, no, talagang tumatak sa akin yun. So, after nun, parang nabuhay, kasi mahilig rin ako sa mga tula, even before nung nakakapagsulat ako, noon dati kahit nung nag-aaral pa ako noon. Tapos, parang kay Rumi, na-spark niya yung passion ko ulit for poetry. So, yun nga, nakilala ko si Rumi dito. Kaya naman, nung birthday ko, one time, ito, naregalo sa akin ng kapatid ko. Itong book niya. Ito yung first poetry collection ko ni Rumi. Yung Bridge to the Soul. So, yan. And then, after nyan, bumili na ako ng sarili kong book, yung collection niya, Essential Rumi. So, hindi ko pa to tapos basahin. Kasi pag nagbabasa ako ng poetry, parang, kumbaga, depende kung ano yung mabuklat ko, ganun. Tapos tinitingnan ko lang, iniscan ko yung buong book, tapos tinitingnan ko kung alin doon. Parang hindi siya sunod-sunod kung binabasa. So, depende. So, yun, hindi ko pa siya natatapos. Yun nga, no, parang doon na start na build yung habit ko ng pagbabasa, and then parang madalas sinasadya ko talaga yung store, yung book sale. So, and nakakatuwa kasi
yung mga books na yung every time na pumupunta ako doon, meron ako nakikita na book na parang connected sila sa isa't isa. Parang after nito, Heal Thyself, meron akong panibagong book na makikita. Yan. So, tingnan natin kung alin dito yon. So that time nga, yun yung parang nag-deepen yung spirituality ko. Parang, kasi syempre nagkaroon ako ng mga questions in life na hindi naman nasasagot sa social media. Syempre. So, parang doon pumasok yung parang self-healing journey ko talaga. Yun. So, doon na siya nag-deepen sa tulong ng mga books. So, isa sa mga books na yun, itong nakakatawa, itong yung A Course in Miracles. No? So, itong book na to, ang alam ko, hindi talaga siya, nawala sa focus. Alam ko, hindi talaga to available locally sa Pilipinas. Pero, gustong-gusto ko talaga siya. Sabi ko, paano kaya ako magkakaroon ng copy nito? Available naman siya online. Pwede siya access. Pero sabi ko, para mas maganda to kung meron akong physical copy. Pero hindi ko alam kung saan. Tapos, one time, nung yun nga, bumalik ako dun sa bookstore, ayun, amazing kasi nandun siya sa isang shelf, nakabungad siya, tapos parang, alam mo yun, yung parang tinatawag ka, ganun, na hello, nandito na ako, ganyan. Tapos, doon talaga na-amaze ako kasi sabi ko, meron kasing, kung familiar ka dun sa term na synchronicity, or ito yung parang, sabihin natin coincidence, pero in reality wala naman talagang coincidence. So synchronicity yung term ni I think si Carl Jung yung nag-term nun. So ang sinasabi is yung parang pag may desire ka, ganun. Yun nga, the universe conspires in your favor. Sabi nga sa libro na The Alchemist, di ba? Asan yun? Eto, sa The Alchemist, yun. So, parang, yun, no, kahit yung imposible, yung tingin mo na, katulad to, yung book, hindi naman siya available locally sa Pilipinas. Pero, miraculously, nag-appear siya. So, ayun, yun yung isang, lesson, no? So, nagiging posible yung akala nating imposible pag meron talaga tayong gusto. Okay? Wow, ganda. Quote. So, ayun, yung Course in Miracles, medyo malalim siya. And it is designed that way. No? Channeled yung mga messages dito. Siguro saka na lang natin pag-uusapan ng mas detalye. Pero, nag-start, actually, sinare ko to sa vlog ko, sa pagsusulat ko, no, yung mga lessons. Kasi nga, medyo malalim yung mga topics dito. So, ang intention ko is maging madali siyang intindihin and may apply siya sa pang-araw-araw na experience natin. So, ayun. So, yan yung Course in Miracles. Siguro, some other time, pag-uusapan natin yan. Unti-unti lang. Diba? So, ito yung ilan pa sa mga books. Yan, so kung nakikita nyo, medyo luma yung mga books kasi nga, mga mga nakuha ko dun sa thrift bookstore, dun sa book sale. So, hindi sila mga brand new. So, ito yung mga books na sobrang laking impact rin sa akin, no? Yung Conversations with God series. So, ayan. Ito rin, Seat of the Soul. Ayan. So, saka na lang natin pag-uusapan yung mga natutunan ko dyan. Pero kung meron kayong questions na about yung mga malalalim na tanong, no, about life, about God, and hopefully open tayo sa conversation na yun kasi medyo sensitive. Alam niyo naman ang mga religious topics, no? So, pero I'm open to that conversation kung ikaw open ka. So, let me know. Gusto ko sa'yo or sa inyong manggaling para syempre
hindi naman tayo dito nagpipreach, no? Yun yung iniiwasan natin. Kumbaga, kung meron lang akong pwedeng ma-share, kung interesado kayo, yun, pwede natin pag-usapan. So, in the meantime, pagpaliban muna natin yan. Tapos, ano ba? Ano bang next natin? So, tingnan natin dito. Ano pa ba? So, of course, ito, sige, daanan na natin yung dito kasi katabi niya naman. Ayan, syempre, tangkilikin natin yung sariling atin. Syempre, nangunguna dyan si Bob Ong, yung mga books ni Bob Ong. Yung aba, nakakabasa na pala ako. So, ito rin yung mga na-enjoy ko namang basahin kasi syempre Pilipino. Tapos, lalo na to, kwento to ng mga batang 90s din, di ba? Yung mga batang 80s and batang 90s. So, ayun. So, ito yung ibang ito mga na-enjoy kong basahin, no? Yung mga Bob Ong series na libro. So, di ko alam kung totoong tao ba si Bob Ong. May nagsasabi na ano daw siya, parang collection of writers na pinagsama-sama nila yung mga kwento, and then ang naging pen name nila is Bob Ong. So, di ko alam. Kung meron kang info, let me know in the comments. And share mo rin kung ano yung paborito mong libro ni Bob Ong, kung meron man. Tapos ito nga, yung latest, hindi ko pa to natapos basahin. Yung 56 na book niya. Tapos, of course, yan, yung Paulo Coelho na mga books. So, nabasa ko na lahat to. Yan, actually, kasi yun nga sabi ko, mostly non-fiction yung binabasa ko. Pero, sa susunod, hopefully, isa rin yun sa mga goal ko na makapagbasa ng fiction kasi ibang experience rin yun. Alam ko kung ikaw fiction reader ka, alam mo yan, na ibang mundo yung fiction. And sabi nga nila, mas natatandaan natin yung lesson pag based sa story. And I agree, no? Kasi tayo, yun yung nagko-connect sa atin, yung mga stories. No? So whether that's fiction or actual experience natin sa buhay, so mas nakaka-relate tayo kasi story siya, kwento, compared sa non-fiction na, sinasabi lang yung principles, yung idea. Unless ma-experience mo siya sa buhay, ma-apply mo siya, hindi mo siya maintindihan, no? Nandito lang sa utak. So yun yung kaibahan ng fiction, no? So ayun, kaya ganun yung impact sa akin itong mga fiction books, itong mga fictional books ni Paulo Coelho. Itong The Alchemist, no? Alam natin na isa yan sa mga most popular books of all time, no? So, ayan, kung meron kayong mga idea, insights, or books na naisip nyo. Yung pala, yung narinig nyo is yung mindfulness bell, no? Isa siyang app sa phone ko para to remind me to be present in the moment, yung mindfulness bell. Next time na natin yung pag-uusapan. So, ayan, Tuesdays, So, ayan, si Mitch Albom. Hindi ko pa nababasa yung mga books niya, pero I know, based sa feedback and reviews, alam ko maganda. Napanood ko na yung movie nito. Ayun. So, ano pa ba? So, ito si Big Magic, more on creativity naman. Si Elizabeth Gilbert, siya yung author ng Eat, Pray, and Love. Lisa Nichols, ito isa sa mga tinuturing ko na mentor, although hindi pa kami nakikita ng personal, pero ang galing niya, motivational speaker siya. So kung hindi nyo pa siya kilala, i-research nyo siya sa YouTube, marami kayong makukuhang lessons sa kanya rin, no? So yun yung niya, parang niya naman, parang tinuturo niya is about abundance. So, maganda yung story and kwento niya. Tapos, ano pa ba? Tingnan natin dito. Ito, The Secret. So, kung nasa spirituality na niche, no? Isa to sa mga popular na book. The Secret, dito nag-start yung
law of attraction. So yan, pwede natin pag-usapan yan sa mga future videos natin. And then, tingnan natin kung ano pang meron dito. So ito yung iba pang mga books natin yan, Purpose Driven Life. Ito na-appreciate ko kasi tama ba, Christian siya. Pero based sa Bible yung mga teachings niya dito. Tapos parang ini-interpret niya and tinuturo niya kung paano natin ma-apply yung mga Bible passages sa buhay. So yun naman yung na-appreciate ko dito. Ano ba? Si Wayne Dyer, no? Si Wayne Dyer isa rin sa mga tinuturing kong mentors or teachers, no? Yung mga videos niya, yung mga documentaries niya, itong mga books niya, sobrang laki ng impact niya sa akin. Actually, yung isang documentary na favorite ko, ang title niya is From Ambition to Purpose, parang ganun. Nakalimutan ko yung title, pero next time, The Shift, yung documentary. So, share ko yan next time, pero basically yung sinasabi doon yung shift from yung personal mo na gusto to your purpose in life na involved na yung others, no? Yung nagsiserve ka, kasi doon daw talaga yung parang fulfillment natin and happiness natin. No, hindi lang yung nabubuhay tayo para sa sarili natin, kundi para sa mundo, no? Para sa tao, sa ibang tao, paano tayo makapag-serve. So, ayan, sobrang laking impact niyan yung mga turo dyan sa akin. So, tapos, ito naman, yan yung Dying to be Me. Ito, brand new to. Near-death experience, no? So, magandang topic rin to, no? Grabe, amazing yung mga nakakapangilabot yung mga kwento, no? Isa rin yan sa mga interested ako na topics, yung mga NDE, near-death experiences. Kasi amazing, parang binibigyan tayo ng preview of heaven, no? And then kung ano ba talaga yung reality ng ginagalawan natin, no? About our life. So, napakaraming insight from the other side. Okay? So, of course, ito yung isa sa mga sikat, yung 7 Habits of Highly Effective People. Ang ganda niya, hindi ko pa nababasa. Pero, sa kapatid ko kasi to, pero hindi ko pa siya nababasa. Although, nakita ko siya in summary form. So, hindi na ako magdi-discuss dyan kasi nga hindi ko pa naman siya nabasa. So, kung ikaw may gusto kang i-share, feel free. Tapos, ano pa ba? Ito, tingnan natin. Ito rin, mga more on spirituality. Ito, si Eckhart Tolle, A New Earth. Siya yung sikat na author ng sikat na book na The Power of Now. It's also about being present in the moment, no? Nakakatuwa kasi kung isipin mo, pare-pares lang yung tinuturo ng mga spiritual teachers, no? Iba-iba lang yung pag-deliver nila and from iba't ibang perspective. Pero ayun, sabi nga they're all pointing at the same, or pointing at the same direction. Kumbaga, isa lang yung tinuturo nila, parang from different perspectives lang. So ito rin yung Bhagavad Gita, napakakapal, hindi ko pa nababasa. Meaning yan, Song of God. So ayun nga, sobra talagang na-immerse ako sa spirituality. Siguro mga year 2014, 2015, 2016, yan. Yung talagang tinatawag nilang soul searching. So, yun yung mga times na yan. So, ito, isa sa mga modern na writers, si Yung Pueblo. Pwede nyo siyang i-search sa Instagram. Yung Pueblo, maganda yung mga sinishare niya. No wisdom, no, based sa kanyang experience din.
Tapos, ano pa ba? Tingnan natin dito. So, meron tayong, ito naman ito yung sa Law of Attraction din, Ask and It is Given. Tapos, yan, mga iba pang books. Tapos, of course, ako kasi is creative talaga. Kumbaga, ano ba tawag doon? Tama ba? Left brain ang creativity, right brain ang logic. Anyway, basta yun. I consider myself a creative person. No? So, lalong-lalo na sa pagsusulat. Yun. Recently ko lang, kumbaga, na-discover or na-rediscover ko rin siya sa soul searching. No? Kasi I'm an engineer, network engineer, and alam naman natin na ang pag-engineer, logic talaga ang pinapairal dyan. No? So, yun yung experience ko. So, opposite ends. No, kumbaga parang I was trained to be an engineer pero I was born a creative. Wow, lalim. So, ganun. Yun yung, and ako talaga nafe-feel ko na yun yung passion ko. Yun pala talaga yung gusto ko talaga. No? Hindi ko alam yun before. So, ayan. Ito yung ilan sa mga creative books about creativity. And lalong-lalo na about writing. So, yan, ito mga poetry books. Yan, si Bao Taplin. Yan. Hindi ko alam kung familiar kayo sa kanila. So, yung iba dito, more about creativity. Ito, marami akong natutunan dito na nagagamit ko sa aking writing. So, si Stephen King, nasan ba siya? Wala siya dito. Yan. So, ito yung isang gusto kong gawin or basahin kasi ito parang workbook siya na to unleash your creativity. So, may mga exercises dito. No? Kaya the artist way. So, parang i-bring out niya hindi lang ito yung yung mga artist na yung mga nagpipaint, hindi. Actually, kahit applicable siya sa kahit saan, no? Yung mga basta may gusto mong i-develop or i-build yung creative side mo, no? Ito yung isa sa mga highly recommended na book para mabuhay yung creative spark, no? So, ayan. So, meron din tayong local. Ayan, si A.A. Patawaran. Ang galing niya. Maganda yung mga magaling siya magsulat, unang-una, and maganda. Siya, editor ata siya sa, nakalimutan ko na kung anong newspaper or basta popular na online journal or news, ganun. Tapos, share niya yung mga lessons dyan, and yun. Tapos, ano pa ba? Wala dito yung book ni Stephen King, no? So, yun yung isa sa mga binabasa ko rin about writing. So, ayun. And of course, dahil yun nga, nabanggit ko, ito yung aking mga books naman na naisulat. Yan. Ito yung pinakauna, yung The Path to Awesomeness. No? 2016. And then, same year, ay tama ba? Ano ba yung The Path to Awesomeness? 2016 at walang po, 2016 March. Tapos etong yung Naked Me, ito na yung yung poetry book ko, poetry collection. Ayun nga, dahil yan kay Rumi. Si Rumi yung biggest influence ko pagdating sa poetry. So, ayan. I think nasulat ko to or nagawa ko tong book. Natapos to mga June 2016 ata. No? So, yun talaga parang nabuhay yung creative na sa dugo ko. No? Actually, soul. No? Yan yung source niyan. Ayun. And then, of course, yung actually, personal favorite ko to. Itong Ganito Kami Noon. Hindi na mabasa. So, yan yung aking
last na naisulat. 2018 ata. So, ayan. So, kwento to ng mga batang 90s. Yan. Ako rin nag-design nung cover ng book. Yan. So, yan. Yun yung kwento natin kung batang 90s ka. Maganda naman yung feedback ng mga nakabasa, na-enjoy daw nila, tawa sila ng tawa. Kasi kahit ako nung sinusulat ko to, tawa rin ako ng tawa. Kaya sobrang na-enjoy ko tong experience na to nung sinusulat ko kasi parang sabi ko nga, para akong bumalik sa pagkabata ko nung sinusulat ko, parang nalalaro ko ulit yung mga paborito kong laro noon. Yan, so ganito kami noon. And kaya naman, yung itong vlog series natin, ang tawag ko sa kanya is Ganito Ako Ngayon. Diba? So kadugsong siya. So yun yung parang teaser. Yun yung gusto kong isulat naman na susunod. Yung kung merong ganito kami noon, kumbaga yung kwento nung ganito ako ngayon. And hopefully, yun, ito yung ilan sa mga sinishare ko. Ayun lang, ano pa ba? So ayan, no, yun yung ilan sa mga memories ng batang 90s. Yan. Meron dito mga cassette tapes, yan, no, may Betamax pa, and CDs, and DVDs. So, ayun, and ito yung gitara ko naman. Yan. Saka natin pag-usapan yan, pero kasi isa rin yan sa pinaka-love ko rin gawin is anything related sa music. So, excuse me. Ayan. Yung gitara ko, natatangi kong gitara. Ayun. So, that's all for now. Ayan, nagpasa tayo ng 30 minutes. So, yun lang. Let me know kung ano yung kung may mga suggestion kayo na books na nabasa nyo na maganda, or kung ano dito yung books na nabasa nyo na, share nyo yung mga natutunan nyo, mga lessons nyo in the comments, kung meron kayong suggestions, and pati na rin kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan natin sa mga susunod na videos. Kasi nga, anything goes. Kung ano lang yung maisip ko, or kung ano yung depende. And by the way, dun sa nag-comment dun sa last video, thank you. Yung magawa daw ako ng travel vlog din. Isa rin yan sa gusto kong gawin, no? Yung, syempre, parang siguro lahat naman tayo. Sige, sure. Pag nakapag-travel, i-share ko rin yung experience ko. No? So, thank you sa pag-interact. So, ayun lang for now. Thank you for watching, and sa susunod ulit. Bye-bye.